may paglilingkod na ilalaan. Ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkaloob ng mga ito, ang banal na Espiritu. Ngayon, bilang mananampalataya, tayo ay maging daan ng biyaya sa ating kapwa, magamit bilang kasangkapan sa mga misyon ng ating Panginoon. Pangkaraniwang banal, pangkaraniwang nilalang, ngunit pinagkalooban ng Diyos ng tubig na espesyal na kung saan nagbibigay ng buhay at kagalakan para sa ating Panginoon. Ang ikalawang puntos, mga kapatid, ay ang mga alipin. Sa talata 7 at 9. Ganito po ang mababasa. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Ganito naman ang sabi sa talatang 9. Tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalo ng tubig. Mula sa mga talatang ito ay may dalawang bagay akong napansin tungkol sa mga tumutulong o mga alipin. Una po, sila ay masunurin. Nang sinabi ng ating Panginoon na punuin ang mga banga, pinuno nila ito ng tubig na halos umaapaw na. At ikalawa, sila ay tumanggap ng malaking pagpapala, mga kapatid. Napansin ba ninyo, yung namamahala na mataas ang tungkulin ay walang kaalam-alam tungkol sa tubig na naging alak. Pero ang mga alipin na yan, pinakamababa, dahil sa kanilang pagsunod, tumanggap sila ng kaalaman. Kaalaman ng ating Panginoon ay nagliligtas na siya ay makapangyarihan na pwedeng gumawa ng milagro at hindi yan ipinapaalam sa mga marunong at marangal. Naalala ko tuloy yung isang talata na ganito ang sabi. Sa unang Korinto, unang kabanata, 3 talata, 27. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Hindi nga nakakapagtaka, mga kapatid, ang nangyari sa kasalan kung ganon. Ginagawa nga ito ng ating Panginoon. Kaya ang himalang nangyari sa kasalang ito ay hindi lang ang pagkalikha ng alak mula sa tubig, kundi ang pagkasangkapan sa mga alipin upang daluyan ng blessings para sa mga mayayaman o hindi alipin. Hindi hinahanap ng Diyos ang magagaling at ang marunong at ang malalakas. Ang hinahanap niya ay ang mga katulad ng mga alipin na handang sumunod. Hindi tinitipid ang pagsunod, kundi lubusang pagsunod. Hindi baling mapagod, basta masiyahan ang Panginoon na nag-uutos. Hindi rin napipilitan, hindi naglilingkod ng may pag-atubili, nagmamaktol, nagmamalaki, kundi buong puso, buong kaluluwa, buong tibay, buong lakas, buong sigla, at buong galak. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ngayon po, ang ating ikatlong puntos ay ang tubig na naging alak. Sa talata 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi. Tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalo. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak, saving the best for last. Dahil naging napakasarap na alak ang tubig na galing sa simpleng mga. Kaya kahit ang nangangasiwa sa handaan ay nagtanong kung bakit ganoon ang ginawa ng lalaking kinasal, na alam natin na sa palagay natin ay nagtaka din sa sinasabi ng nangangasiwa sa kasalan dahil hindi niya alam ito. Pero balikan natin ang nangyari. Ang tubig ay hindi po para inumin. Ito po ay gagamitin para itapon pagkatapos ng kinabangan. Hindi ito ang tubig na inihahain nila para inumin ng mga tao. Ang tubig na ito ay para sa paghuhugas ng maruruming paa. Bukod dito, ang pinanggalingan nito ay ang mga bangang
hindi mararangal, kundi nanggaling ito sa mga bangang simple lang. Ganito din ang kalagayan natin ngayon. Maaaring ang tingin natin sa ating mga sarili ay mga taong hindi karapat-dapat sa paglilingkod. Mga maliliit, pangkaraniwan, at hindi napapansin. Na pwede rin nasa isip natin ay dahil nagkakaedad na. O pwede rin din ko nang mag-slow down. Pero mga kapatid, tandaan natin na ang nagbigay kasiyahan sa mga bisita noon ay ang alak mula sa pangkaraniwang banga. Ang tubig na naging alak, ang alak na sa huli na ihain. Maaari din ang nasa isip natin ay hindi karapat-dapat dahil sa mga maraming kasalanang ating nagawa. Pero mga kapatid, pwedeng mabago. Tulad ng tubig na naging alak. At noon nga'y nagbigay kasiyahan sa mga bisita. Ang ating aralin na ating napakinggan sa Lumang Tipan, sa Isaiah, Kabanata 61, talata 1 hanggang 5, pinapaalalahanan tayo mga kapatid na kung manalig tayo at magtiwala sa awaan at kabutihan ng dakilang Diyos tulad ng Jerusalem, sinasabi doon ay mapapawalang sala ang dating pinabayaan, ang tinaguriang asawang iniwanan ay muling kalulugdan o kinalulugdan ng Diyos at magagalak siya. Ang ating mga kasalanang nagawa, kung atin po itong pagsisihan at hihingi ng tawad sa ating Diyos, mababago tayo sa ating kinasaglakan, muli tayong tatayo, kalulugdan, at magamit na magbibigay kagalakan sa ating dakilang Diyos. Alam natin na ito ang unang himala na ginawa ng ating Panginoon. At nais ko pong gamitin hamon din sa kapatid na parang ang tingin sa sarili ay napakasimple lamang sa kanyang pananampalataya. Ngunit kapatid, sa iyong narinig, sana mag-step up ka upang maging daan para ikaw, tayo ay magsama-sama, ay maging pagpapala din sa iba. Tandaan natin, ang alak na namukutangin ng araw na iyon ay ang alak na nagmula sa mga simpleng bangang. Ang mahimalang kasiglahan nawa ang sumaatin upang magamit tayong tagasaksi ng himala ng ating dakilang Diyos at mapasigla din ang maraming kapatid sa kanilang pananampalataya at makakasama sa paglago. Ngayon mga kapatid, ang tanong, katulad kaya tayo ng mga banga sa pagpapakumbaba? Katulad ba ng mga alipin na handang sumunod sa ipinapagawa ng Diyos nang higit pa sa inaasahan tulad ng mga alipin? Yung bang inutusan kang punuin mo pero ginawang mo siyang nagbumabaw? Ganoon ang handa bang maging tubig na kahit patapon ay gagamitin pa din ng Panginoon para makapagpalakas sa pananampalataya ng iba? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kung gayon mga kapatid, mga simpleng tao, mga pinalakas, mga binago ay kikilos para sa kaharian ng Diyos. Ready na ba tayo? Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa Kanya ang dakilang papuri at kaluwalhatian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.